batid ko na nagdadrag siya. Nagbulag-bulagan sila sa mga tuntunin sapagkat ang pinag-uusapan natin ngayon mga kababayan ay halos 1 trilyon piso. Meanwhile, in behalf of the people of Albay, gusto ko pasalamatan si Pangulo na talagang kahit hindi naman tayo grabe pero tininan niya talaga. Tinutuon niya talaga na bisitahin yung Albay, lalo na ang TV, which was signal number 4 during the typhoon. And malaking bagay dahil na-discuss natin yung mga iba-iba, lalo na yung power, yung damage to agriculture, yung eskwelahan natin, tsaka of course yung ating housing. Nabigyan tayo ng 150. Minsan tinitiis lang natin ang mga masasakit na salita at mga maanghang na mga bitaw na mananakalaban natin dahil tayo'y naniniwala sa ating ginagawa. Naniniwala na ang ginagawa natin, itong sakripisyo natin. Sino ang tunay na adik? Habang sinisiraan ni Aimee at Marcoleta si PBBM sa INC rally, si Pangulong Bongbong Marcos gumawa ng di matatawarang pagmamahal sa Negros at opisyal sa Negros nagpasalamat sa Pangulo. At bakit nakakaiyak ang content na ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sino ang tunay na adik? Ang rally, ang paninira, pero ang isang hindi matatawarang gawa. Hindi ko alam kung napansin mo na, pero habang abala ang iba sa mundo, sa sigawan, intriga at patutsada, may isang tanong na hindi masasagot-sagot nang hindi sinong mahilig mag-ingay. Sino ba talaga ang adik? Adik sa kapangyarihan? Adik sa pansariling interes? O adik sa mismong responsibilidad niya? Pero teka, bago ka sumagot, may kailangan maintindihan ka muna. Habang may naninira, may gumagawa. Sa gitna ng rally kung saan si Aimee at Marcoleta ay abalang sinisiraan ang Pangulo. Parang scripted ang eksena, sigawan dito, panat doon. Pero may isang detalyeng hindi napansin ng karamihan. Habang may naninira, may isang naglalakad sa putik, baha at sira-sirang tulay. Hindi sa entablado, hindi sa harap ng teleprompter, hindi para makakuha ng clap emoji, kundi para magpakita sa totoong buhay, sa tunay na kalamidad, sa mga taong ang tanging tanong lang ay, may tutulong ka ba sa amin? Habang may nag-iingay sa rally, si Pangulong Bongbong Marcos na sa Negros o kaharap ang mga pamilyang biktima ng Bagyong Tino. Mukha siyang pagod pero hindi uuwi. Pero ito ang mas nakakagulat, hindi lang pala siya nagpunta, nakinig siya. Tuwing umaagos ang kwento, umaagos din ang puso ng mga opisyal. Gideon Panganiban, Mary Grace Inyon, mga pangalan na hindi mo naririnig sa politika pero ramdam mo ang bigat ng boses nila. Hindi ko inaakalang makikita ko si PBBM sa ganitong sitwasyon. Blessed po kami. Hindi sila trolls, hindi sila paid commentary, mga taong nasunugan, binaha at nawalan pero hindi iniwan. GPMGS National High School, 1,257 na estudyante, mga classroom lumubog sa baha pero halatang lumubog din ang puso ng mga guro sa lungkot. Dito mo malalaman kung sino ang adik kasi may mga taong adik sa chismis, adik sa rally, adik sa pagpapretend ng negativity. Therefore may isang tao namang na adik tumulong kahit walang kamera. Hindi niya sinabi pero ginawa niya. Mula sa paaralan, naglakad pa siyang papuntang barangay poblasyon pero hindi pa doon natatapos. Tumigil siya sa La Castellana Elementary School para i-check ang 1,117 evacuees. Ininspeksyon niya ang bawat bahay na sira, bawat tulay na bumigay, bawat pamilyang nangangamba. At nung nakita niya ang bungahing steel bridge na tila dinapa ng bagyo, hindi na siya nagpapreskon. Therefore ang ginawa niya, diretsong situational briefing kasama ang DOE, DepEd, DOH, DA, DHSUD at DSWD, lahat ng kailangan para may tunay na aksyon. At ang 95 million reasons. Habang may sumisigaw sa entablado, may kumukomento sa social media, may naglalaro ng drama. 95 milyong piso ang binitbit papuntang Negros. Hindi pangako na may footnote, hindi pag nanalo kami statement. Pero teka, huwag ka munang bibitaw. Nararamdaman mo ba? May kulang pa. Sino ba talaga ang adik? Kung adik ang tawag, sa taong hindi makapaghintay manira. Adik ang tawag sa taong
hindi makalampas sa personal na galit. Adik ang tawag sa lumalakad papuntang rally para mang-away. Therefore, ano naman ang tawag sa taong kahit pinabanatan, minamaliit, tinatarget sa stage, ay patuloy na nag-iikot, nag-iinspeksyon at nag-aabot ng tulong sa mga taong hindi niya kaalyado sa politika? Siguro, at ikaw na mismo ang sumagot dito, mas masarap siguro maging adik sa paglilingkod kaysa adik sa paninira. Kung sino ang tahimik, siya ang may ginagawa. Hindi ito tungkol sa tulay, hindi ito tungkol sa partido, hindi tungkol sa rally. Ito ay kwento kung paano ang tunay na lider hindi sumisigaw pero kumikilos, kung paano ang tunay na malasakit hindi pinagmamalaki pero nararamdaman, at kung paano kahit may bumabatikos, may isang taong adik sa responsibilidad niya at hindi niya kayang talikuran ang mga Pilipino. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Do not use your freedom to indulge the flesh, but serve one another humbly in love. Galatians 5 verse 13. Huwag kang madala ng laman, kundi maglingkod ka sa kapwa mo ng may pag-ibig. Therefore, kung may isang aral tayong mahuhugot sa kwento, hindi kung sino ang pinakamalakas sumigaw, hindi kung sino ang pinakasanay manira, kundi kung sino ang pinipiling gumawa ng mabuti para sa kapatid. Just do good for the sake of your brother at huwag mo silang siraan. Ito ang puso ni Kristo. Love, grace, mercy, justice. Hindi paninira, hindi galit, hindi ingay. Kaya naman kaibigan, kung napapagod ka na sa ingay ng mundo, lumapit ka sa ating Panginoon Hesus. Hindi kanya tatanungin kung anong kulay mo, kung anong nakaraan mo, o saan ka nanggaling. Tatakpan niya ito ng kanyang buong pag-ibig. At papalitan niya ang ating pusong sugatan ng puso niyang mapagpatawad. Isuko mo ang bigat sa kanya, ang galit, ang pagod at ang sama ng loob, at ialay ito lamang sa ating Panginoon Hesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon na may pusong mapagkumbaba. Linisin niyo po ang aming isip at puso mula sa galit at paninira. Turuan niyo po kaming gumawa ng kabutihan para sa aming kapwa, gaya ng ipinakita ng aming Panginoon Hesus sa kanyang buhay. Ibigay niyo po sa amin ang lakas na magmahal, ang biyaya na magpatawad, at ang awa na umunawa, at ang hustisyang ayon sa iyong kalooban. O aming Ama, hiningi namin ang kapayapaan na galing lamang sa iyo, at pinapapasok po namin ang aming Panginoon Hesus sa aming buhay mula ngayon bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubahan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.